I therefore declare that draft ordinance number 546 is hereby approved. Sa wakas makaraan ang mahigit 30 taon, nakamtan din ng Dagupan ang matagal na nitong inaasam ang magkaroon ng Revised Comprehensive Land Use Plan o CLUP para sa taong 2015 to 2025. Ang pagbabalangkas at pagsasabatas ng isang CLUP ay nakasaad sa Local Government Code of 1991 o Republic Act 7160 at Executive Order No. 72. Ipinag-uutos sa naturang batas na ang bawat lokal na pamahalaan ay dapat magkaroon ng kanilang sariling CLUP na dapat maisama sa zoning ordinance. Ang Dagupan ay hindi maitatangging may sarili ding CLUP o zoning ordinance. Ito ang Ordinance No. 957 Series of 1978. Ngunit sa 8 lungsod na nasa unang rehiyon, gaya ng Lawag, Candon, Vigan, San Fernando, San Carlos, Urdaneta at Alaminos, ang Dagupan ang may pinakalumang CLUP. Sumulat ang nooy Undersecretary ng Department of Interior and Local Government o DILG na si Ginoong Austere Panadero kay dating Mayor Benjamin S. Lim na noong December 2, 1981 pa huling nabigyan ng pansin ang CLUP ng Dagupan, kung kaya't kailangan na itong ayusin, gawin at baguhin kapalit ng lumang CLUP ng lungsod. Ang pinag-uusapan niya is competitiveness. Sinong syudad ang magaling? Paano ko magiging magaling? Number 1 is the CLUP. 1978 CLUP. And pag nakita mo, 2010, nagsulat si Undersecretary Yusek Panadero to the Dagupan Mayor, Mayor 8, informing us na tayo ay 1981 na CLUP. Nandito, nakalabas doon. At ang nakakahiyago, inatouch pa kung ang ibang cities sa Region 1, kung nasaan na sila. Kami tayo, ang pinaka-outdated 1978. And Dagupan City is supposed to be is the business center of the North, economic center of the North, the education center of the North. Andito lahat. Alam nyo, late na ho tayo sa Dagupan City. 1981 pa nga ho yung ating pinakaluma. Nung pumasok po ang administrasyon ni Mayor Benjamin, meron po kami pinasaluhan na Comprehensive Land Use Plan of 2005. Pero ano po ang nangyari? Ang nangyari po doon, yung plano at zoning ordinance hindi po pinaprubahan ng HLURB. Kung kaya hindi naging operative, ang ang ating prueba. Meron po tayong sulat dito at pwede natin makita yung sulat sa dating mayor. At nandyan po, ang nakasulat po dyan, per latest report from the Committee on Housing and Urban Development of the House of Representatives and as confirmed by the HLURB, your city has not updated its CLUP since December 1981. So, we are being required, consistent with the requirements of law, we request the Honorable Mayor to update your CLUP and work for its approval by the Sanggunian not later than March 2011. March 2011, e paano yan? Yung plano noon, 10-year period lang. So, nag-expire na. Noong 2005, isang ordinansa ang ipinasa ng Sangguniang Panglungsod, ang Ordinance No. 1840 Series of 2005 na nagtatag sa 30 taong land use planning. Ito ay mas kilala bilang Revised Zoning Ordinance of Dagupan City for the years 2005 to 2035. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niretipika ng HLURB National Office. Una, dahil hindi ito alinsunod sa panibagong alintuntunin ng HLURB na hanggang 10 taon lang ang coverage ng CLUP. At pangalawa,
dahil sa hindi ito nakasunod sa tamang proseso kung saan mas nauna ang pagpasa nito sa sangguniang panglungsod bago ang paglabas ng resolusyon ng Regional Land Use Committee o RLUC na iniindorso nito ang naturang CLUP. Malinaw sa prosesong sinusundan sa paghahanda ng CLUP na dapat dumaan muna at dapat aprobado ng RLUC ang CLUP ng lungsod bago ito talakayin ng sangguniang panlungsod at bumalangkas ng isang ordinansa patungkol dito. Dahil dito, ang CLUP na ipinasa noong 1978 ang nananatiling sinusundan at nagiging basihan ng HLURB Baguio para sa lungsod ng Dagupan. Nang maupo si Mayor Valency Fernandez noong 2013 bilang mayor ng Dagupan, minabuti nito na bigyang pansin ang pagbabalangkas ng makabagong CLUP na angkop sa kasalukuyan at hinaharap na pangangailangan ng Dagupan. With thorough study, of course, participated by our Chief Administrator, the City Planning, and of course, all of the different departments, consultations were made with the People's Organization and everything, and we submit the Comprehensive Land Use Plan 2014, I remember, 2014. I think that was October. Sinabit namin ng 2014 October, kinalendar lang nila ng first reading sa March 2015. And after the calendaring, they conducted about 5 public hearings. 5 public hearings. After the public hearings, wala naman kami narinig. Hinihintay namin yung report ng chairman ng Land Use Committee. Pero walang nangyari. Until sa nag-reiterate kami ulit, I think the mayor's office wrote the Sangguniang Panlungsod reiterating, making a follow-up tungkol doon sa CLUP. I remember, wala lahat ako dito noon, I was in Spain. And may mga report lang sa akin na may councilor daw na nagagalit, nagsasakita, hindi pa doon umupo, na sinasabi na fast track ang CLUP. Remember, the CLUP is 1978. Ano fast track ang gagawin ko? Kailangan mo talagang bilisan. Kasi 2014, 2015, 2016, nalalabas na yung committee report. Sa tulong ng City Development Council na siyang nanguna sa pangangasiwa ng People's Consultative Assembly at Comprehensive Development Planning, nabuo ng City Planning and Development Office na siyang may mandato sa paghahanda ng CLUP, ang Revised CLUP at Zoning Ordinance of Dagupan City for the period of 2015 to 2025. Batay sa revised guidelines ng HLURB, ang CLUP ay hinahati sa 3 volumes. Ang Volume 1 na binubuo ng CLUP, ang Volume 2 na nagsasaad sa mga pagsasagawa ng sectoral studies o ang ecological profile ng Dagupan na magsisilbing guide tool para sa CLUP, at ang Volume 3 na patungkol sa zoning ordinance na siyang implementing instrument ng CLUP. Matapos masunod ang proseso sa pagbabalangkas ng CLUP, ipinasakamay ng lungsod ang kopya ng revised CLUP at zoning ordinance of Dagupan City for the period of 2015 to 2025 sa RLUC noong March 27, 2015 para ito ay pag-aralan, usisain, ayusin, punahin at tignan kung may kakulangan man ito bago ito ay pagtibayin. Noong May 22, 2015, lumabas ang Resolution No. 1 Series of 2015 mula sa RLUC na nagsasaad na maayos ang revised CLUP at zoning ordinance of Dagupan City for the period of 2015 to 2025, kalakip ang pag-endorso nito sa sangguniang panglungsod para ito ay aprobahan. Nang matanggap ng sangguniang panglungsod ang kopya ng CLUP, ito ay sumailalim sa masusing pagsusuri na humantong sa pagsasagawa ng 5 public hearings sa loob ng 2 taon. Mainit ang naging pagtalakay ng sangguniang panglungsod sa naturang CLUP ng Dagupan. Isa sa naging usapin ay ang agam-agam ng committee na sa pagpasa ng CLUP ay magkakaroon ng reclassification ng mga lupa sa lungsod. The CLUP is the mother ordinance for the
Coding ordinance is the implementing arm of the CNDP. Therefore, Memorandum Circular number 54 should be observed and approved, which is still absent up to now in the CNDP. For your information, Memorandum Order 54 describes the guideline regarding the implementation of Section 20 of the Local Government Code on the classification of agricultural land. Ngunit ito ay tinawag ni City Councilor Joey Tamayo na premature dahil walang reclassification na magaganap sa alinmang pagkakataon bago at habang matapos ang adaptation ng CLUP na mahigpit na ipinagbabawal sa Rule 7 ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991. Nang sabi niya, there must be compliance with Memorandum 54. Ano ba ang nasa Memorandum 54? Ang Memorandum 54 treats of requirement in a reclassification of agricultural land. It does not treat of the approval of the comprehensive land use plan. Kinakailangan, bago ko mag-reclassify, kailangan mayroon muna comprehensive land use plan. Therefore, yung sinasabi at kinakatakutan ni Councilor Alfie na kinakailangan pang i-comply yung Memorandum Circular 54, hindi pa siya applicable right this moment because we are not talking about reclassification of fish pond land or agricultural land. Ang isa pang mainit na usapin sa CLUP ay ang agam-agam na posibleng maging water world ang Dagupan kapag nagkaroon ng development sa parte ng Pantal. During the 4 public hearings that we conducted for the CLUP last May 25, April 8, April 15, and May 26, dito ko po naramdaman ang takot ang pag-aalala ng ating mga kababayan na maapektuhan at lalong babahain kapag itinuloy ang pagtabog sa mga fish ponds at paalaisdaan. Hindi kailangan maging isang scientist para maintindihan ang kanilang hinahin dahil sa kasalukuyan kapag umulan ng ilang araw, sigurado underwater sila, lalo na kung masabayan pa ito ng high tide. Ma'am Belen, ito yung sinasabi kasi nangangamba si Councilor Alfie, particularly itong the Wall Pantal Lucaw, na growth center na sinasabi. Because who will answer later? Are you willing to answer for the projected damage na talagang nakikita talagang malagim ang senaryo? Ayon nga sa report ng committee ngayon. So, kayo po ba at kasama niyo mga konsihalis, paano kung wala po kayo, paano sisisihin ng taong bayan ang ating gobyerno kung sakali lang po? Uy, Teddy, noon kumukontra ka na doon sa tulay ni Speaker De Venecia. Pag hindi ginawa ni Speaker De Venecia yung highway, grabe ang traffic natin ngayon. Kasi sabi ko nga, Teddy, iba yung pag-iisip mo, pag-iisip ni Speaker, pag-iisip ko, pag-iisip ni Engineer Rosario na isang planner, pag-iisip ng mga architect, engineers. Iba tayo, ibang pag-iisip ng NEDA. Kaya paano nyo Ang sasagutin? NEDA, sasabihin ko sa'yo, ang NEDA, which ang composition is the different national agencies, wala ka pang tiwala doon. Number 2, iba na ngayon, Teddy, hindi na tayong looking backwards. Forward tayo. Pag ang iisipin natin parati, mababaha tayong malagim. Ano nangyayari sa Dagupan? Sa pagsasabi mo lang, wala nang papasok na investor sa sinasabi mo. Dapat you have to think positive. So, ang ibig ko sabihin, pag ginawa natin 3 growth center, of course, sa galing ng ating mga consultants from NEDA, na makikipag-usap tayo, nakipag-usap tayo sa galing ng different na national agencies na mga katulong, sa galing ng mga engineers and architects ngayon, meron na hong intervention na magagawa. At hindi mo alam, dun sa 3 areas niyan na ayusin natin as growth center, ay susunod na sa pinaka-latest
na environmental guidelines. Muli, ito ay pinatunayan na meron man o walang CLUP. Ang Dagupan na isang coastal city ay hindi kailanman ligtas sa baha o tsunami. Ito ay ayon sa pag-aaral ng Public Alert Response Monitoring Center at ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ibig sabihin nito, ang kinatatakutang paglala sa problema ng baha ay hindi dahil sa pagsasagawa ng CLUP. Bagkus, ito pa nga ang magiging kasagutan sa pamamagitan ng mga stringent engineering inventions na makatutulong sa pag-minimize ng baha. About flooding. Sino ba nagsasabing about flooding? Is he an expert? Is he an engineer? Nung ginagawa ni Speaker itong Venecia Highway, maalala ko, sinasabi ng tao na yan na mababaha ng Dagupan. Bakit? Kaya ba hindi nabaha ng Dagupan? Even without the bridge, even without the expansion, andyan naman yung tubig ang Dagupan. But what is the city doing? Interventions. Ang ginagawa ng city ngayon, napansin nyo, meron tayong dredging. Tuloy-tuloy na dredging. Meron tayong ginagawang dike. Tuloy-tuloy yan. Kung mapansin niyo yung sa Pantal, meron silang ginagawa doon na bike driving para mo to make sure na pag nilagyan ng dike, hindi masisira. Sa Lasit, meron sa Pupuk, sa Lasit Grande, Malugud, meron sa Duman area, may ginagawa tayo doon. Tambak, Karaglan area, Pantalugaw area, Duman area. But meron na po tayo, pag na-approve ng CLUP, pag meron ng ordinance, pagpapasok ng investors, meron po tayo isang team na ma-assign of which all of the interventions with the help of our consultants from national government and of course the expert from Manila, magkakaroon po ng guidelines na susundin po ng lahat. So ang tingin ko pa dyan, that would maybe even become an area na makakatulong po sa atin in terms of calamity. Bakit? Kasi yun ang magiging pinaka-updated in terms of engineering, in terms of architectural, and in terms of environmental designs na gagawin po sa lugar ngayon. Sa katotohanan, ang ginagawang Agno Flood River Control Phase 3 ay gumagawa ng mga structural measures na maglilihis sa baha na dumadaan sa Pantal-Sinukalan River upang matapos na ang taon-taong pagbaha sa lungsod. Patuloy din ang isinasagawang pagdadraga sa mga ilog at ang pagpapataas ng mga daan at paggawa ng malalaki at maluluwang na drainage canals upang mabilis na matuyo ang tubig sa daan. Ang pag-endorso dito ng RLUC ay patunay na ang CLUP ng Dagupan ay nakasunod sa pamantayan ng batas. Ito pong dokumento na ito, nakasaad dito, ang resolusyon ng RLUC. Ano ba itong RLUC? Ang RLUC po ay ang tinatawag na samahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama po dyan ang DECA, kasama po dyan ang DAR, kasama po dyan ang DNR, DA, at iba pa, na kung saan sila po ang masusing titingin ng proposed comprehensive land use because they're the ones that shall provide technical support. At kung mali, sila ho ang magsasabi sa siyudad ng Dagupan. Sila ho ang may final say kung tama ba ang plano ng ating siyudad. At ayon dito sa RLUC na ito, napakalinaw, ipinapamahagi at binibigay ang planong komprehensibo para sa lupain ng Dagupan sa taong 2015-2025 para sa sangguniang panlungsod sa kanilang approval. Endorsing the revised comprehensive land use plan to the sangguniang panlungsod for approval. Kung hindi namin ito tatalakayin at babalangkasin, ano kaya naman ang sasabihin ng tao na kami ay humihingi, na mayroong red tape, eh meron na nagsasabi isang national government agency, eto na, aprobahan nyo na sapagkat it complies
with the HLURB guidelines. Naging mainit din ang issue patungkol sa kakayanan ng naghanda ng CLUP na si Engineer Romeo Rosario na walang lisensya sa environmental planning na isang mahalagang kwalifikasyon sa pag-akda ng isang CLUP. Ayon sa Sangguniang Panglungsod, walang batas na umiiral sa kasalukuyan na nagsasaad na ang pagkakaroon ng license to practice environmental planning ay indispensable at essential qualification para sa pagbabalangkas ng isang valid CLUP. Si Engineer Rosario ay 32 taon nang naninilbihan sa lungsod bilang isang City Planning and Development Officer. Ayon sa sanggunian, ito ay sapat na upang pangunahan ng grupo ang paghahanda ng proposed CLUP ng Dagupan. Pangatlo, dahil naniniwala ang sangguniang panlungsod na dahil pumasa at inaprobahan ng RLUC na pinangunahan ng ilang national agencies na kung saan ang mga miyembro nito ay may required technical skills at competence at legal authority sa pagsusuri ng CLUP ng Dagupan ay alinsunod sa CLUP guidelines at national standards. Ito ay sapat ng dahilan upang mapawi ang anumang agam-agam sa pagsunod ng Dagupan sa paghahanda ng CLUP. Naging usapin din ang sinabing binago ang nooy resulta ng pag-aaral ng UP Planades, ngunit batay sa paliwanag ng SP, hindi ginamit na basihan ang report ng UP Planades dahil hindi na ito angkop sa pangkasalukuyang pangangailangan ng Dagupan. Pangalawa, ang bagong CLUP ay resulta ng masusing pag-aaral at pag-uusap sa pagitan ng mga stakeholders ng lungsod na inendorso ng City Development Council ng 2 beses. Isa din sa naging usapin sa pagpasa ng CLUP ang sinasabing 2003 CLUP. Ayon sa Sangguniang Panglungsod, ito ay pointless at misguided dahil kailanman ito ay hindi pumasa at niratipika ng HLURB batay sa liham noon ni Undersecretary Auster Panadero ng DILG kay dating Mayor Lim kung kaya't inoperative at walang intrinsic value ang 2003 CLUP sa 2015 to 2025 CLUP. Isa pang naging katanungan sa pagpasa ng CLUP ay kung bakit minamadali ng mga bumotong konsihal ang pag-aproba dito. This administration anchors on valid Dagupan and transparency. So, why are we pushing to pass this CLUP now when it has been referred by the Joint Committee for further study and clarification? I challenge the 4 members of the Joint Committee to make use of this privileged time today and explain to the people kung bakit napaka-interesado siya nakakasa sa CLUP sa last 2 minutes ng ating termino. Ano ba ang meron dito sa CLUP na ito na nagpapalakas ng kanilang kalooban? Sa loob ng halos 7 buwan at 5 public hearings na ginugol sa pag-aaral sa nilalaman ng CLUP upang ito ay maipasa, naniniwala ang SP na sapat na ang mga pagkakataong ito upang maipasa ang isang napakahalagang batas na mag-aangat sa antas ng kabuhayan, status at ekonomiya ng lungsod. Tanong ni Councilor Joey Tamayo, bakit kinakailangang upuan ang ganitong batas na siyang susi upang mas maging progresibo ang Dagupan? So quite around several days na lang to go at uupo na yung bagong second council. Tarigunin naman natin, why do we have to sit down on the ordinance? When there is a necessity, there is already a resolution coming from the RLUC. Ano kami? Red tape? Matapos ang mainit na deliberasyon na nag-ugat sa pag-walk-out ng minority at ng presiding officer habang nasa kalagitnaan ng regular session ng SP, tuluyang naipasa ang CLUP. Sa kabila nito, nilinaw ni Mayor Belen Fernandez ang sinasabing pakinabang ng pamilya nito sa pagbuo ng mga panibagong growth centers sa lungsod na nakapaloob sa CLUP. Sa isang press conference, nagbigay ng paliwanag dito si Mayor Belen. Aniya,
Nagkataon lamang na may lupa sila sa naturang lugar gaya ng iba pang may lupain sa lugar at kailanman ay hindi sumagi sa kanyang kaisipan na magkakaroon ng development sa lugar hanggang sa pinagawa ni Speaker Jose De Venecia ang De Venecia Expressway Extension. Sa akin naman, yung family ko invested, hindi naman namin alam. Diba? Siyempre, swerte lang yan. If you consider the three growth centers, sa karamihan ng tambak, properties of SM, properties of the Duques, ang daming may property doon. Property of local businessmen of the Dagupan City. Here, the same in Pantalugaw, ang daming mga old Chinese, old businessmen who invested. Ang kasalanan nila, napigilan mo sila na mag-expand dahil andyan sila, hindi pwedeng gawing growth center. Mali yun eh. Ang Bunuan area, sino mga may-ari ng lupa? Ang dami rin. But we want to convert that into a tourism area, growth area. Sa katunayan, ang CLUP ay malugod na tinanggap ng Metro Dagupan Chamber of Commerce. Ayon sa kanilang Pangulo na si Ginoong Andre Abalos, mahalaga na magkaroon ng CLUP ang Dagupan dahil ito ang unang-unang tinatanong ng sinumang investors na naghahanap ng lugar na mapagpapatayuan ng negosyo. Dagdag ni Abalos na kailanman hindi pwedeng mangibabaw ang usaping politika sa pag-aproba ng CLUP, lalo't dito nakalaan ang hinaharap ng Dagupan. And of course, we welcome that development because we need to decongest the downtown area and try to spread the development perhaps outside this loop center of the city. And we have in fact attended the hearing of the City Council, and we were apprised that there are several areas of development. And we welcome that because, of course, if there are new investors wanted to come in, we can at least offer new spaces for these new investors. We need to really solve or fix a problem on traffic and the congestion. And there's a very little bit of space for businesses to put up or set up offices. If you are trying to attract investors to invest in the city, and you have very limited space, commercial space, saan sila pupunta? Diba? You already have your downtown area, it's already congested. All of the businessmen wanted to be doing business here in the downtown area, but that's not possible. We only have very limited space here. So you need to identify the areas where they can perhaps go to. It's a good thing that your Mayor Belen Fernandez, had the political will to really push for this. And we hope that in the future we will be seeing a lot of BPO companies setting up office here, SM. We already have Robinsons in Calasiao, and hopefully we have other big-time investors coming in. Siyempre sa amin naman, we are supportive of any administration for that matter that will push for the development of the city. Considering that there's a little bit of hesitance on some sectors of the city to push through with the new CLUP, I hope that we can still look beyond politics and think about the future of the city and its growth and its development. Maging sa hanay ng mga tricycle drivers, ang CLUP ay isang napakagandang pagkakataon na magbibigay sa kanila ng karagdagang kita araw-araw. Sa ngayon, medyo taghirap kasi kung minsan sa traffic, di dadaming kita sa traffic ang ginagawa nila ngayon, medyo nakatambay yung tricycle natin sa terminal, sa kanya-kanya nilang paradahan. Hindi ngayon sa gumagalaw kasi ang mahina ng mga passengers kasi kung minsan naglalakad na sa sobrang traffic. Yung hinihintay namin, yung maganda, yung na-approval ng CLUP para gaganda yung kita ng mga tricycle drivers. Pinakamagandang ginawa nila yan kasi taghirap na yung kita ng tricycle para kumita naman kahit papano. Iisa din ang saloobin ng mga matagal ng negosyante sa lungsod, gaya ni Ginoong Dante Sison. Anito, matagal nang kailangan ang CLUP para makapagbigay ng employment sa syudad. Kung sa aming mga negosyante, hindi naman kami nababahala dahil part yan ng progress.
Pag dumami ang tao, makikinabang rin ang sektor. Dapat lang na magkaroon na ng bagong CLUP dahil ang Dagupan na dapat itinuturing na sentro ng trade and industry ay napag-iiwanan na ng mga karatig bayan at syudad tulad na lamang ng Urdaneta. Sa privilege speech ni Councilor Alvin Coquia, kanyang tinuligsa ang ayon sa kanya ay isang masamang pamamaraan ng politika ang hangarin sa pag-aproba ng CLUP. Alam na natin, politika lang talaga ang dahilan sa likod ng kanilang pagtuto. Pinakamabigat sa mga paratang ay ang kanilang sinasabi na ang makikinabang lang daw sa ating CLUP at zoning ordinance ay ating kagalang-galang na mayor at ilan sa ating mga konsihal na mayroong mga pagmamayari lupa sa mga lugar na tinalagang growth centers. Ito ay walang katotohanan at mali ang kanilang paratang. Ang totoo diyan, ang buong lungsod ng Dagupan ang makikinabang sa CLUP at zoning ordinance nito. Kung merong mga maapektuhan sa plano na ito na miyembro ng sanggunian o opisyal ng lungsod, ito ay nagkakaon lamang at hindi sinasadya upang magbigay ng pabor o benepisyo kanino man. Gusto kong bigyan diin na hindi kami kontrolado ng ating mayor at ang desisyon namin patungkol sa CLUP at sa zoning ordinance ay base sa aming pangunawa na ito ay makapagbibigay ng kaunlaran sa ating lungsod ng Dagupan. Maaring magkaiba ang ating mga opinyon at pananaw, pero masakit isipin na pilit hinahala ng iilan sa atin ang pag-unlad ng ating minamahal na lungsod para lamang sa politika at pansariling interes. Matapos ang pagpasa ng CLUP, isang panibagong zoning ordinance ang ipinasa ng Sangguniang Panglungsod. Ito ang magsisilbing implementing arm at magiging batayan sa pagpapatupad ng bagong CLUP. Muli ito ay mariing tinutulan ng minorya at sinabing hindi dapat ito aprobahan dahil illegal di umano ang pagkakapasa ng CLUP na ayon sa batas ay bawal ang pagsasagawa ng 2 regular session sa loob ng isang araw. Nilinaw naman ng abogado ng DILG sa region na walang nalabag na batas ang sanggunian nang ipagpatuloy ng majority block ang regular session matapos itong i-adjourn ng presiding officer. Attorney Apolonio, ang nangyari po dito kanina, ang ating presiding officer, after a motion, there is a pending issue that is the legality of appeal to the ruling of the presiding officer. Now, pending the voting upon the legality or the propriety of the ruling on the motion to appeal to the decision, mayroong member from the opposition tumayo at siya po ay nag-move ng adjournment. Agad-agad, ako po, Senator Joey Tamayo, ay tumayo at sinabi ko po that the adjournment is abuse, I object. And therefore, I immediately come up on the record that the ruling that the motion is irregular and that after the motion of the opposition, the presiding officer banged the table and said adjourn. I said I am appealing again to the ruling of adjournment on the ground that it is abuse. We come after that, the presiding officer pro tempore, Councilor Carlos Reyna, assumed and votation regarding the propriety of the convention ensued. And there's been a unanimous voting that we should reconvene. We are asking you, Attorney Apolonio, sir, from the DILG, please tell us whether or not your opinion regarding the propriety of the convention before we proceed with the agenda. Please go ahead, sir.
Yes, sir. Good evening po. First thing first, gusto ko lang po malaman yun na yung given fact na napunta po sa akin ay there is a pending issue on the appeal thrown to the presiding officer. And then, however, there is a motion coming from one member, motion for adjournment. That's correct. But there is also a member who objected to the motion considering that there is a pending appeal on the ruling. That's correct. Tama po ba? Tama po, sir. But the presiding officer, wala po ba siyang sinabi, then he is willing to He said adjourn. adjourn. So considering there is a pending issue, I believe that, in my opinion, that the pending issue first be made of record to be settled before any adjournment. Otherwise, if the presiding officer just wrote adjournment even without settling the issue thrown or any objection of thrown to the motion given to the adjournment, at least there is an abuse of authority or the action is irregular. Since the presiding officer left already, it is appropriate to refer to the IRP of the City Council where it is the presiding officer is absent or unable to fulfill his duty as a presiding officer, then the pro tempore shall adjourn and act as a presiding officer. And in that case, the adjournment and the convene of the body is appropriate and proper as long as it is the IRP of the council. Thank you so much, Attorney Apolonio. Dahil dito, naniniwala si Councilor Carlos Liberato Reyna IV na valid at ayon sa batas ang pagpasa at pag-aproba ng bagong CLUP ng Dagupan. Gaya po ng sabi namin, ang aming paniniwala ay kami ay nasa tama. Dapat po, nararapat lang po na maituloy po natin. Itong zoning ordinance, sabi ko nga, is ano lang po ito, parang implementing arm ng CLUP. Well, as with regards to their views, opinions, we respect that. As with regards to regarding if they will be having an administrative charges, kami naman, willing din naman kaming sagutin po yun. Diba? Sagutin natin sa tamang korte para to ferret out the truth. Yes, we are prepared. The moment na kami po ay nandito, na lahat po ng measure na pinapasa namin, ay ito po ay talagang kumbaga lahat to bago namin tinayuan is pinag-aralan namin mabuti. So tinayuan namin to na alam namin may mga yung mga legal consequences kung sakali. Pero syempre tinatayuan namin na alam namin na nasa tama kami, nasa legal po. Sa bagong zoning ordinance, ang mga lupang pang-agrikultura na sakop ng CLUP ay hindi otomatikong marireklasipika at ang mga ito ay dadaan sa batas ng reclassification upang ang sinasabing shortage sa supply ng bangus ay kailanmay hindi mangyayari. All agricultural lands identified in the CLUP shall not be prematurely reclassified. Madam Chairwoman, this is a very necessary inclusion. The phrase, all agricultural lands identified in the CLUP shall not be prematurely classified. Why? More often than not, some investors may just be very reckless in the conversion of a fish pond by immediately putting a landfill without prior permit coming from the Dagupan City. When you request for reclassification of your agricultural land and you want to get a permission from the office of the Dagupan City, permitted from the Dagupan City, are you depending to the office of the city mayor or to the Sangguniang Panglunsod? Napakagandang tanong po yan ng ating napakabait na doktor ng Dagupan City, Dr. Councilor Jess Canto.
bago ang may-ari ng lupa, bago po siya magpapareclassify, ayon dito sa batas ordinansa, magkakaroon ng zoning officer. At ang zoning officer na yan, siya ang mamamahala naman kung tama ang kanyang reclassification application. Kaya isasubmit nila muna sa executive, tapos i-endorse sa Sangguniang Panlungsod para naman pag-usapan ang kung tama ayon sa batas ang reclassification. Sa pagpasok ng amendment, dagdag na ito, makikita na magkakaroon ng proteksyon ang ating mga palaisdaan at ating bangus industry at hindi basta-basta mai-reclassify ang ating mga fish pipeline. Ngayon at pasado na ang CLUP at ang zoning ordinance ng Dagupan na magtatalaga ng 3 growth centers sa Dagupan, lalo na sa Bunuan area, Pantal, Lucao area at Karanglaan, Tabang area. Umaasa si Mayor Belen Fernandez, ang majority block sa Sanggunian at ang taong bayan na ito ay formal ng aaprobahan ng National Office ng HLURB. Sa pagpasa ng Sangguniang Panlungsod sa naturang CLUP, mariing nagpasalamat si Mayor Belen Fernandez sa mga konsihal na sumuporta dito. Maging ang punong barangay ng Pantal na lugar ng pagtatayuan ng panibagong government center ay lubos na natuwa at nagpapasalamat sa pagpasa ng CLUP. Well, ako ay nagpapasalamat po sa Councilor Joey Tamayo, Councilor Carlos Reyna, Councilor Jigsin, Councilor Maybelline Fernandez, Councilor Marvin Fabia, Councilor Alvin Coquia, Councilor Lino Fernandez, dahil dinipensa po nila ang Comprehensive Land Use Plan. Dahil dito po ay nakikita ho natin na magiging progressive ang ating syudad. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa wakas ay pasa na rin po. Alam po namin, kami nga po ang unang nagpasa ng barangay resolution namin regarding sa CLUP dahil ang pagkakaalam po namin ayun ay magbibigay ng livelihood sa aming barangay. Yun po ang importante, mabigyan ng livelihood ang mga tao dito sa barangay. At pagkatapos, siyempre, nandito yung bibigyan dito gagawin ang government center. Magkakaroon na rin kami ng mga call centers. Siyempre, tataas po ang ira namin dito sa Barangay Pantal. At number 1, yung matutulungan ang mga tao na nandito nangangailangan ng trabaho. Dati po, number 78 tayo in terms of competence. Ngayon ay number 19. Hopefully, with the CLUP plan, sana tayo ay umabot po sa top 10 ng Dagupan. At gaya ng sabi ni Kapitana Julie, kailangan natin magbigay ng maraming trabaho. At pag kailangan ng maraming trabaho, kailangan ng isang bagong comprehensive land use plan upang imbitahin ang lahat ng mga call centers, knowledge processing center, kahit ng SM o kahit na sino mang investor o ang investor natin mismo ng ating syudad na Dagupan ay kailangan mag-improve ng kanilang negosyo. Huwag ko kayong mag-alala, gagawin ho natin maganda ang ating syudad, gagawin natin progressive, and at the same time, magiging resilient po tayo. And of course, everybody has to follow the guidelines upang ang Dagupan City ay maging flood-free. Sa pagpasa ng CLUP 2015 to 2025, ang Dagupan ay mananatiling premier city sa lalawigan ng Pangasinan at sa buong rehiyon. Ang CLUP ang lalong magpapatingkad sa ekonomiya ng Dagupan sa pamamagitan ng development ng mga growth centers at sa pag-usbong ng mga bagong negosyo. Ito ay magdadala ng maraming job opportunities sa bawat Dagupenyo.